Question from Hannah Mallorca of Inquirer.net. Gusto mo magtanong? Hannah. Hi, so first of all, congratulations sa inyo. Thank you. So, question ko sa inyong dalawa. Siyempre, normal sa atin maging marites. So, what does it mean to be a marites with a heart? Dati show ko yun. Charing. Hindi, ako, diba? Oo, masaya yun. Ang pagiging marites, tama ka, normal sa ating mga Pilipino. Marites with a heart, nabanggit namin ni Papa A na, kunyari, negative or tapang-tapa na yung taong involved dun sa balita. Di ba minsan sa social media parang ang saya-saya ng mga tao sa comment section pagka may ganyan. Kasi parang hindi ko nga nagigets minsan kung dahil ba naiinggit ba yung tao, na-insecure dahil sa sobrang fame, ganyan. Tapos pag nagkamali ng isang beses, ang daming masaya pa na imbis na magbigay ng empathy, ganyan. Siguro para sa akin, kami yung magbibigay ng kapag dapa ka na, kami yung magiging boses mo kung hindi mo pa kayang sabihin o magpakita sa tao na kahit pa paano linisin yung side mo without us agreeing sa sinasabi mo. Kami lang yung magiging platform para hindi ka totaling yung dapa ka na bububugin ka pa. Diba? I just want to be considered with my answer. Hindi talaga ako kasi nagsasabi ng mga chismis, gano'n, or gagatuman ko pala, wala, gano'n. Lalo na pag close sa akin yung tao, mahilig kasi ako sa mga outreach program. So, binabaligtad ko lang, nag-reach out naman ako dun sa tao para to comfort. Kung nari makita kami, or kaya lagi ko lang sasabihin na nandito lang ako, times away, pwede kami mag-usap, gano'n. Sa kanila na yung pagmamarites. Same lang ganun pag may intriga. Pangalan. Pag may intriga, kunyari lumabas yung gantong something, may picture, may message ko, ganda. Kunyari friend ko, ganyan. Alam mo yan, te, gagano na sa akin. O pag ready ka na ha, sa akin yung sabi. Ganun. Parang hindi ko siya kukulitin talaga. Tapos minsan, pag live siya sa interview, tatawag na kagad sila sa akin. Mag-message, Mama Jaya, mamaya, alam mo na. Sabi ko, sige, pagkailan ka ready. Ganun naman. So, follow-up from me lang. Kasi di ba, syempre, normal naman sa ating entertainment reporters na maging friends sa mga artista or maging fan tayo ng mga taong kinakover natin. So, paano nyo, pinipigilan yung sarili nyo na hindi mag-take over yung pagiging fan mo or yung pagiging kaibigan mo sa kanila while being balanced with your showbiz reports? Parang sa dami ko nang nakasama sa mga parties or kahit na yung pupunta sa bahay namin or sa condo, ganyan, na mga friends na celebrities or sa mga gatherings, ganyan. Feeling ko pag wala sa harap ng camera, parang pare-parehas naman na ang gusto, hindi yun yung pag-usapan. Parang mas gusto nang maging magpaka-normal. Kaya rin siguro sila may tiwala na pagkasama nila ako, hindi sila takot at nai-invite nila ako. Hindi sila natatakot na nandun ako kasi naniniwala na sila na hindi ko yun gagawin or hindi ko ilalabas yung mga dapat ilabas. Yun. Parang alam ko naman yung limitasyon ko kung hanggang saan yung pagtatrabaho. Tapos, pag may naunang naglabas o na nagsabi, madalas tinatanong ako kung lalo na kung kaibigan ko. Hindi rin ako agad-agad nagbibigay ng komento. Sinasagot ko naman lagi na it's better if kung sino yung involved, sila na lang yung tanongin. Parang tatandaan ko matagal na yung, di ba dati sobrang lagi close kami ni Angelica Panganiban sa Pangako Sa'yo. As in, everyday nandun ako. Parang nung nagkaroon ng breakup with JLC, John Reviews dati, parang dami rin nagtatanong sa akin. Tapos pag tinatanong ako lang, sinasabi, kung ano po yung nasa news, kung ano po yung sinabi nila Angelica, yun lang po siguro. Parang never kong inisip simula nung nag-showbiz balita ako na gamitin yung edge ko na I am with them para lang umangat yung subscribers ko or followers ko or gamitin ko siya sa channel ko. Parang okay na ako ng sumabay lang sa agos, go with the flow. Parang, kasi siguro hindi ako tatagal hanggang ngayon kung parang mas pinili ko na maging mas pinili ko na maging talak lang ng talak nang hindi ko iniintindi yung nararamdaman ng ibang tao. So sino daw yung gumagawa niya? Pangalanan mo? Sino ba? Sino yung gumagamit ng edge? Opo. Hindi ko alam. Showbiz, sideline. Siguro mamaya 9 PM doon ko i-reveal. Kung sino yung gumagamit.
Sorry lang. Hindi yun po, yun yung sa akin. Kasi diba, dami nagsabi sa akin dati, ba't di ka nag-YouTube? Ang dami-dami mong ganap. Ikaw unang napunta sa bahay ni Daniel Padilla, kay Angelica, ganyan, lahat-lahat sa pangako sa'yo. Hindi na, kasi pag sa YouTube feeling ko, magpapaka-plastic lang ako ng maging masaya, pagod ka na sa trabaho. Araw-araw na ginawa, nagsasalita na ako sa radyo, sa hotspot, sa ABS-CBN, hanggang pag nasa bahay ba, yun pa rin. Ganun. Kaya minsan pagka nagtitiktok live ako in off, pag about showbiz, hindi ko sinasagot kasi parang tapos na ako dun sa work. Quickly, i-refresh ko lang yung question na kami nakakaharap namin mga artista, paano namin pinipigilan na kami din nasa fan mode kami, tapos paano namin na itatawid yung interview namin kasi fan kami. Tama po ba po? Yun. Ako po kasi yung mundo ko talaga hindi showbiz. Nadala ako dito, in-encourage ako ng management na i-try mo yung showbiz kasi corporate talaga yung work ko sa United Nations, sa labas ng bansa, tapos na-discover ako, tapos napunta ako dito, isipin mo na lang yun na super fan ako ng mga artista. Tapos very vocal lagi ako sa programa na fan ako kahit sino pang love team yan. Lahat ng love team, kasi nauna Rogelio de la Rosa pa at Carmen Rosales, kahit sino pang palaw nila hanggang ngayon. Hindi na nila LGBTQIA, ayun yung age na tinatawag sa edge nila, di ba? So, fan ako noon. Pag nagharapan ko na yung artista, pulakin kasi ko, halata na nasa fan mode na ako. Paano ko ito i-approach? Ganun na yung feeling ko, di ba? Pero lagi akong nalulusaw. Kasi yung artista ang lumalapit sa akin. Tapos sasabihin niya, Papa Awel, ay sharing lang po ha, modesty aside, Papa Awel, thank you, I appreciate you, the way you handle yung news, yung showbiz news, ganyan. Tsaka thank you nakaraan, may sinabi ka na sa akin ng past, hindi ko alam yun. Eh di yung fan mo ko, napanood pala na yung pagiging fan ko sa kanila, lalo ako nalusaw, hindi ko na alam paano gagawin. Pero I have to deliver, if I have to ask questions, I would ask questions dahil matatapos yung interview. Ang ganda sa'yo itong sa akin, Jaya, napanood ko ha. Ganda sa akin. Sorry nga, Jaya, napanood ko ha. Joke lang. Thank you. Agi tayo kayo. Yan, salamat Hannah Mallorca. I've inquired on that. We're down to our last two section of questions. Ngayon naman si Tito Irvin Santiago. Napapali dyan. Hello. Hello, Irvin. Was there a time ba na may mga celebrities na nagalit or napikon sa inyo dahil sa mga binabalita? Sige, Chan. To be honest, Kuya Irvin, never ko pa pong na-experience na may nag-confront or may nagsabi sa akin na nagalit siya. Mas madalas, napapanood nila, tapos sinasabi ng kaibigan nila sa akin na, yung balita mo parang si gantong friend ko. Tapos sabi ko, anong sabi? Kamusta? Okay lang, natatawa lang siya. Tapos sinasabihan ko na sabihin mo kung may gusto siyang i-clear, open naman, willing naman. Pero yung talagang sinugod or nagalit, nagtampo, natatandaan ko sa tagal ko ng ginagawa to. Feeling ko may hindi naman galit parang na-blind item ko siya sa UKG dati. Tapos, after ko siyang ma-blind item, may interview ako dahil may show siya. Tinaguan niya ako like sa dressing room, tapos sinabol ko. Sabi niya, ayoko, natatakot ako kasi blind item ako niyan, ganyan. Tapos sabi ko, girl, parang di mo naman alam, di ba? Nag-work lang naman din ako. Pero sabi ko, sorry, doon kung di ko naisip na magkaibigan para tayo. Parang isang beses yung gano'n. Si Manas Ocampo yun alam ko. Nung pinanaitan ko yung about sa Home Sweet Home dati, about ayaw niyang makapartner si Sander Ford na nagsabi siya sa Proud Palaga. So, nagkaayos naman kayo dyan? Okay naman po kami. Parang after namin mag-usap ng gano'n. Parang nung sinabi ko na, nag-work lang naman ako. Alam mo naman yan. Tsaka dati kasi nung ginawa ko yung segment na yun, natatandaan ko parang 2 days lang, nag-resign po ako agad. Kasi nung time na ako na po yung gumagawa nung blind item sa UKG, di ba si Papa Oji dati. Tapos nung time po lang ako, di ba sobrang putok na po yung Twitter. So parang dati, hindi naman nababasa ng reporter yung reaction ng tao. Parang tuloy lang. Nung sa akin po, parang pagkatapos ng segment ko, pag po trending na po ako, ganyan. Parang ang dami na po nasabi ng tao, hindi ko kaya. Tapos parang kinausap ako ng management ko na parang go lang, ganito. Kami naman magsasabi kung tama na or ano ganyan.
ko po talaga kaya kasi di ba ang brand ko po, Beshi ng Bayan. Tapos, bakit po ganitong segment yung napunta? At first, akala ko parang start of the P9 na, bongga kasi UKG, pinapanood ko lang ito dati. Tapos ngayon ako na yung binigyan ng chance gawin to. Tapos sabi ko nga, pag ganun pala, pag may mga nagsasarang pintuan, pag kunyari, hindi ka, may bagong magbubukas na mas maganda for you. So, at least na-try ko po siya. Tumapang lang naman po ako nung nag-Marites University ako, mag-blind item. Kasi parang puro nakakaaliw lang naman po yung mga blind item. Fun. Meron pong mga pasabog talaga, sobra. Pero, aware naman yung artista, minsan niya sinasabi ko, okay, blind item kita, pero bongga to para sa iyo. Nagpaalam ako. Tsaka nanonood sila sa show nila. Kunyari nag-line item sa show, pati director nila nanonood, tinatanong dun sa mga kakilala ko. Ikaw nagsabi mo? Ganun ang bugin siya. Kuya Erwin, thankful ako until this moment, wala ko talaga po. Puro po thank you at appreciation mo. Yeah, ako lang yung Hopefully, sana wala mangyari kung gano'n. Ang headline niya, I will pass, ang bait-bait, dyan mo maraming kaawan. Alam mo yung title. Alam mo title. Hindi naman kaaway, di ba? Oo naman. Nag-explain ka naman. Hindi, tsaka last na lang, ano yung take nyo or yung feeling nyo kapag may mga kapwa kayo journalist or entertainment journalist na dinidemanda ng cyberlife? Siguro po dahil marami-rami na akong, madalas ko po kayong nakakasama, ang mga kaibigan natin sa press, at nakakausap ko din po. Kumbaga may relationship naman na din na as mga mentor, mga ate at kuya. Nakikwento naman po nila sa akin yung experiences nila. Halimbawa, may isa po ako nakausap na, paano po yun nung na-demanda po kayo? Ganyan, sabi niya, wala, ganyan talaga, kasama talaga yun sa trabaho. So, ilalaban mo lang, maglo-lawyer ka, ganyan. Tapos, minsan naman parang sinasabihan ko din po sila pero hindi ka po natatakot sa mga binibitawan ng mga salita. Sabi niya, hindi, ganun kasi talaga ako ganun yung mga sinasagot nila sa akin. Siguro para sa akin, kagaya ng na-mention nila na parte siya ng trabahong ginagawa. Kaya maging very careful na lang din talaga. At minsan, hindi dapat lagi tayong galit. Diba dapat, lalo na kung hindi naman tayo involved dun sa nangyari, bakit mas tayo pa yung parang galit na galit, diba? Parang mas okay talaga na maghatid ka ng balita ng nakalatag at malinis. Parehas mo silang binibigyan ng benefit of the doubt. Hindi ka mag-judge ng direct to the point sa isang tao kung sino man yung involved. Yun. Ayun kay Erwin, syempre nasasaktan ka kasi kasama mo sa industriya. Pero alam mo naman, siguro kilala mo ko kung gaano din ako compassionate sa members ng media. Kung anong matutulong ko, advice, or comfort, gano'n. Pinapalakas ko po yung kalooban po talaga nung makapag-send lang po ako ng message man lang na andito lang po ako. Sino sinend mo? Tulong. Sino mo na-send? Ako din. Yung isa na, so, di ba, yung sinenda. Doon muna po, para lang po malaman mo na meron ka pong isang papaawal na nakakaunawa, nakakaintindi. Kung saan man yan, syempre, we trust the legal processes. Pero sa labas ng legal processes, kung ano po yung makaka-comfort man tutulong ko, yun po yun. Ganun. Thank you so much, Papa Agent. Thank you, Erwin. Ayan, bago kang balik ni Ivy, no? Na-mention na ni Papa Awen. Gusto ko lang i-mention, especially sa mga young. Si Papa Awen yan, isa sa mga tumutulong sa mga members ng entertainment media. May mga outreach program siya para. Yes. Sana maituloy ko natin ulit. So, Papa Awen. Ayan, balik sa'yo, Ivy. Thank you, Justin. Thank you. Okay. Alright, palakpakan muna natin si Papa Owl and DJ Jai Ho. It's been such an honor to have you here today. And sobrang nag-enjoy ako. I'm sure hindi lang ako, pati tayo lahat dito nag-enjoy sa chikahan at kwentuhan natin ngayong hapon. At sana marami rin po tayong napulot, na quotable quotes or words of wisdom from our anchors. Ayan. So, to formally end the program, meron po ba tayong last parting words para sa ating guests for today? Una sa lahat, maraming salamat po for coming today.
today. Sobrang na-appreciate po namin na on a Monday, tapos di ba kagabi, lakas pa ng ulan, everything. Nandito po kayo. So thank you so much sa inyong precious time. Ayun po, pakinggan niyo po kami at panoorin sa Radyo sa Isprenta, Teleradyo Servicio, ang show The Sidelines, 9 p.m. to 10 p.m. po yan with your beshi ng bayan. Ako po, si Jai Ho. At ang Bongga Ka Jai every Sunday, 12:15 to 1:30 p.m. naman po. Ayan, na-promote na po yung program namin, Show Me Sidelines, Monday to Friday, 9 to 10, 9 to 10, madali pong tandaan, 9 to 10 po tayo, ng po Monday to Friday. Tapos po pag Sundays, 3:30 to 5:30 p.m. Travel ni Awel, ayun po. So much with the promotion, pero gusto ko lang sana mag-iwan ng mensahe dahil nagsabi nga po ng mensahe, sana po, let's play manifest, let's just continue to shine for others. At sana po, kung ito po yung pangarap po ninyo, sa susunod kayo na po yung nandito, please, dyan naman po kami. Kung yan po ang inyong pangarap, pagbutihan po natin. And yun nga po, guys, sabi ka na, let's all be responsible sa ginagawa po natin and shine for others. God bless po, ingat lagi. Thank you for those lovely words and for being such an inspiration to us here today. Ayan. So thank you so much to again our fellow reporters, vloggers, and media practitioners that are here today. Again, we thank you so much for the time and of course, for supporting our initiative. So, tumutuloy